The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expound, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the Apostles. The Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the General Bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed Council of Elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kaibigan. Magandang araw po sa inyo lahat. Saan man kayo naroon, mga kaibigan at taga-subaybay natin dito ho sa bansang Pilipinas, mga pinapalagay po natin, mga nagre-recover pa sa mga kalamidad. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at sa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyo lahat. Sumasa inyo pong muli ang segment na ito ng ating palatuntunan ang kabanal-banalan. Ang pamagat po ay ang sagot ng Biblia. Narito po ang portion natin na kung saan ay binibigyan daan natin ang pagtugon sa mga katanungang natatanggap po ng ating programa. At ngayon nga ay sasagutin yan sa pamamagitan po ng pagbasa ng kasulatan. So, ang paraan po natin, mga kaibigan, ibig nating ipabatid sa inyo, o bukod po dun sa mismong pagsagot natin, ay ibig namin ipabatid sa inyo itong ating iba pang mga palatuntunan na nasa ilalim po ng umbrella program po natin na ang Kabanal-Banalan. Sa DWBL 1242 kHz AM band at sa pamamagitan din po ng social media, ay mapapanood nyo po at mapakikinggan ang mga sumusunod na palatuntunan. Blessed Day, Mondays to Fridays, 7:30 to 8 in the morning. Samantala ito ay nagpipremiere sa Facebook at sa YouTube 6 to 6:30 AM naman. Ang sagot ng Biblia every Sundays 4 to 5 in the afternoon. Via Kiss FM 95.1 naman. The Climb every Sunday po yan 7 to 7:30. Kasunod po niyan ay agad na masusubaybay naman natin ang Likhawit. Samantala, yung pong ating flagship program na ang Kabanal-Banalan, you can listen and watch for it Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30. Full life naman, yung alternate Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. At yung pong portion na ito, ang sagot ng Biblia, Saturdays, 7 to 8 in the evening. Ang mga numerong pwede nyo pong padalhan ang inyong mga katanungan ay ang mga sumusunod, 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ating website naman ay mostholychurch.com. Ito naman po ang ating mga official social media accounts via Meta o Facebook. MHC Media, yan po yung i-type nyo po, o ang Kabanal-Banalan. Kung binuksan nyo po ang inyong mga Facebook pages o Facebook account, MHC Media, ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman, The Most Holy Church. So, meron pong portion doon na pwede ho kayo mag-comment, pwede nyo ho i-post ang inyong mga comments o katanungan doon. Ang punong tanggapan po nitong Kabanal-Banalang Iglesia ay nasa puso ho ng Maynila, in Tondo, Manila, number 688 Rahabago Street. Gagalangin, Tondo, Manila. Let me introduce ourselves, mga kaibigan. Ang inyong lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin ang punong host nitong ating palatuntunan, ang kapatid na Yushel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po at salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, sa patuloy ninyong pahintulot na kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng pagsagot sa inyong mga tanong sa pamamagitan ng Biblia. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa Diyos sa ganitong pagkakataon na iginagawad sa atin. So, proceed na po tayo. Kapatid na Yushel. Mga kaibigan na sumusubaybay. At kung nadaanan na po inyong mga katanungan, pwede nyo rin nung i-acknowledge sa pamamagitan po ng pag-comment nyo po sa ating pong mga
social media pages. Although meron din tayong presence sa Instagram and TikTok, meron ho tayong mga snippets or clips na pwede nyo rin humasubaybayan. Biblical po ba, kapatid na Yushel, ang ginagawa ng mga Kristiyano? So, he's referring or she's referring sa mga tinatawag na Kristiyano. Biblical po bang ginagawa ng mga Kristiyano ng images ng Diyos o ang Diyos? Meron po talagang mga napatatawag na Kristiyano, yun ang kanilang pagpapakilala, pero gumagawa ng imahen na ukol sa ating Panginoong Diyos. Hindi po biblical yun. Ibig sabihin ng hindi biblical, hindi po inaayunan ng Biblia. At yan po yung nakasulat na mababasa natin sa Exodo. Ito, yung mismong fundamental na kaalaman ng marami, no? 23 hanggang 4. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko o harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan o kawangis man. Ayan, o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o panglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Yan. Napakalinaw naman. At ang aking pagkakaalam, kahit po sa mga pasukan, bago pumasok sa simbahan, makikita mo yung mga talatang yan. Opo. Nakalagay, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Na ang tinutukoy, yung sinasabi sa Exodo, na mga larawang inanyuan. Yung sinasabing larawan po dito, pagka binasa natin yan sa English, merong nakasulat na images. Di ba? Yun po yung bahagi nung tanong eh. They're using the word image or images. So, ibinabawal po yun. So, kung ibinabawal, hindi po biblical ang paggawa. Ibig sabihin, Anti-biblical. Opo. Laban sa Biblia. na mga pagbibili ng Diyos, utos ng Diyos. Kasama ho yan sa 10 utos eh. Opo. Kaya hindi ho maaari na sabihin na hindi naman idol o idolatria yung Idolatria. ginagawa namin, kundi imahen. Yung mismong imahen, yun din yun, di ba, Opo. kapatid na Gabriel? Yung argumento po ng mga kaibigan natin, we don't consider you as our enemies. Magkaiba lang tayo. Yung argumento nila na we don't idolize them. They're just images, representations ng sinasampalatayanan namin. Opo. Pero kung babasahin natin sa diksyonaryo, ang idols o idol, kasing kahulugan po niyan o synonym ay ang salitang image o images. So kung sila'y nagtatago dun sa argumentong they're not idols, they're just images. It's one and the same. Parehas lang po yun. At kailangan po maintindihan natin ating mga taga-subaybay, bakit ba ibinabawal ng Diyos yan at ayaw niya na siya gawa ng anumang larawan? O kaya ang tao gumawa ng anumang larawan ukol sa kanya. Ang paliwanag ng Panginoon, mababasa natin. Sa Isaiah 42:8, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. At ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Yan ang napakalinaw na dahilan ng Panginoon. Kaya niya ibinabawal yan. Maliwanag, hindi ko ibibigay yung kaluwalhatian ko, yung karangalan ko sa mga larawang inanyuan. Kasi ang nangyayari sa tao, halimbawa, meron silang nabalitaan na imahen, rebulto, na yun daw, nung hipuin niya, napagaling siya. At kung ano-anong naranasan niyang himala sa buhay niya, ano ginagawa ng tao? Ang gagawin doon sa imahen, aalayan ng bulaklak, dadalanginan, luluhuran. Ano nangyayari? Yung kaluwalhatian, yung karangalan, yung kapurihan na dapat ay para sa Diyos, nalilipad doon sa imahe. Sabi ng Panginoon, hindi ko ibibigay. Opo. Kahit na
ang argumento ay representasyon lang naman daw yon. Opo. Parehas po ang nagiging diwa nito, mga kaibigan. Kahit sabihin natin, in our hearts, in the deepest recesses of our hearts, yung sinseridad natin na sinasabi, ang Diyos ang pinaghahandugan namin at ito'y representasyon. Yun nga mismo, yung nasa talata, walang pwedeng maging representante ng kalwalatian ng Diyos ng anumang bagay na masusumpungan dito sa lupa. Kahit nilahat nga nakikita sa himpapawid, kahit lumalangoy na lamang dagat, hindi pwedeng maging representasyon ng Diyos kasi walang kahit na ano ang pwedeng, gamitin natin ulit termino, magrepresenta. Hindi ho maikakahon ng kahit na anong bagay na nakikita ng ating mga mata upang ihalili o irepresenta ang kalwalhatian ng Diyos. Ang isang nakalilito sa iba, yun daw, ang Panginoon kasi nagpagawa ng ahas noong panahon ng Israel. Opo. Baka yun ang naiisip nilang dahilan o katwiran para maging makatwiran yung paggawa ng mga imahen sa kasalukuyang panahon. Gawa yata o yun sa tanso. Pinagawa sa kanila. No? Mabuti, basahin natin. Bakit ba ipinagawa yun? At ano ba nangyari? Bisitahin po natin yan. Narito po sa pangalawang hari 18 at 4. Kanyang inalis ang mga mataas na dakot, sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera. At kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises. Sapagkat hanggang sa mga araw na yon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinangalanang Nehustan. Yun ang dahilan. Pinagawa ng Diyos, pero ipinasira. Di ba? Ang dahilan, sa halip na ang Diyos ang paghandugan, papurihan, ang pinaghahandugan, yung Nehustan, kung tawagin nila. Opo, nahanay po yan. Hindi po siya kahanay dati. Pero kinauwian, kasi nga yung original na purpose o intensyon ng Diyos kung bakit pinagawa yung, nagpadala ng salot, nagparusa ang Diyos sa Israel. Tuklaw ng ahas. No. Kaya nga ngayon, parang nakikita ko pa yung na representasyon ng simbolo ng isang drugstore. Yung ang ahas. Yun ho ang purpose nun. Pagpapagaling, pagpapaalala sa Israel doon sa kanilang naging kalapastanganan. Pero kinalaunan, tapos na yung purpose nung pagkakagawa nun Opo. Kaya doon sa kababasa nating talata, nahanay na po siya, yung gamit niya, doon sa matataas na dako, doon sa asera, ibig sabihin asera poles, parang monumento itong matatangkad na minsan tinatawag dihong phallus symbol, mga pinaghahandugan daw ng kamangyan ng mga anak ni Israel. So pantay-pantay, pare-parehas. Maging itong bronze serpent, yung ahas na tanso, na ihanay na doon sa mga kasangkapang sinasamba ng Israel na nagkakasala nung panahon na yun. Kaya pinagputol-putol yun. Kasi nga, sa ginagawa nila. At yun mismo ang sinasabi ng Diyos. Hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian doon. Hindi yun ang intensyon. Kaya ipinagawa yun na para doon ka maghandog, para yun ang papurihan mo, para yun ang sambahin mo. Hindi. Kung ipinagawa niya yon, may tiyak na layunin, hindi para sambahin. Opo. Ngayon, bakit ba gumagawa ng mga imahen? Hindi ba ang ginagawa sinasamba? Inaalaya ng kung ano-ano. Meron ngang mga piyestang ginagawa, alay kay, di ba? Patron na ganito. Yun. Sigurado. Yun po'y gawa ng pagsambe. Kahit nasabihin natin, ikinakatwiran po na ito'y pag-aalay lang naman. Kaya nga tinatawag na patron, o patron. Patron, ibig sabihin, itong sinasamba mo, diretso na natin, itong sinasamba nyo, siya yung bumabantay. Siya yung, kaya nga patron, kumbaga ikaw, sponsor ka. Opo. Ikaw yung nagbabantay ng lugar na yon. So sinasamba mo siya practically. Nandun yung panganib, kapatid na Yusel. Kaya ayaw ng Diyos. Kaya pagka po tayo ay nagpapakilalang Kristiyano, anak ng Diyos, tagasunod ni Kristo, may mahigpit na bilin ang Biblia sa pamamagitan ni Apostol Pablo. 17:29 ng gawa. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos
ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilak, o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Maling isipin. Hindi marapat. Opo. Pag sinabing hindi marapat, kasalanan. Opo. Kaya hindi marapat. Yun ang sinasabi sa atin na ang nakalagay sa isip natin o iniisip natin yung mga larawan na yan na nakikita natin, yun mismo ang iniisip natin na Opo. pag nakita natin ang Diyos. Wag po, bawal po yan sa nagpapakilalang Kristiyano o mga lingkod ng ating Panginoon. Ngayon, kung sining o art ay hindi sinasamba, walang problema. Opo. Pero kung iniisip natin na talagang nandun yung meron tayong tinatawag sa Biblia na reverential fear, yung Opo. respeto. Pag nagkakaroon tayo ng ganyan damdamin, pag nakikita natin yung imahe na yon, ay ibig sabihin, nasasamba na natin. Pag nadaanan natin, halimbawa, may nakatingin na larawan na kahit saan ka gumawi, nakatingin yung mata. Yung isa sa mga kinikilala natin, si Kristo daw yun. Yung pag minararamdaman kang sa puso mo, sa isip mo na nangangamba ka o na tatakot ka sa kanyang presensya, yun ay paraan na ng pagsamba sa kanya. Nagtataglay ka ng reverential fear sa imahe. Na dapat sana'y sa Diyos lang Opo. nakaukol at hindi malipan sa ganyang mga imahen na ibinabawal po ng Diyos na gawin. Lalo na, isipin man lang ng mga anak o lingkod ng Diyos. Kaya sana, wag niyong ipagdamdam ito, kundi sa ating kalooban, maghatid ito ng pagkaunawa at tunay na makaakay sa atin sa tamang paraan ng pagkilala at paglilingkod sa Diyos. Salamat po. Kapatid na Yushel, saan daw po napupunta ang kaluluwa ng taong namatay o pinatay? Maganda yung tanong. Di basahin natin ang sagot ng Biblia. Sa Job 13. O ikubli mo nawa ako sa Sheol, naingatan mo nawa akong lihim hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. Natakdaan mo nawa ako ng takdang panahon at iyong alalahanin ako. Yan. Napakaliwanag naman. May takdang panahon upang alalahanin ng Diyos ang lahat ng kaluluwa ayon sa sinasabi. Samantalang hindi pa dumarating yon, maliwanag. Ingatan mo ako na sa lihim. Na siya lang ang nakakaalam, ang Diyos lang. Kaya nasaan ang kaluluwa? Kung ang tao'y namatay o pinatay, nagkaputol-putol pa yung katawan, Opo. kung ano-anong nangyari, yung iba sinunog pa, kahit ano nangyari sa katawan, ang pinag-uusapan po ay ang kaluluwa. Ang kaluluwa, iniingatang lihim ng ating Panginoong Diyos. So nasa kanyang pag-iingat. Wala ho tayong tiyak na dako. Opo. Nasa kanya po yun. Yung ika nga, depository ng kaluluwa. Nasa pagpapasya ng Diyos, wala po sa ating tao. Opo. Okay, namatay. Nilagay natin sa sementeryo yung labi. Yung nasunog o yung sadyang na-cremate natin, nilalagay natin sa urn o di kaya yung iba isinasaboy sa dalampasigan. Yun po nagagawa natin yung physical yung physical na tao. Pero yung kaluluwa, ang Diyos ang nakakalam kung saan nakakubli. Ika nga, ang Diyos ang nagtatago niya. Opo. At ang dahilan yan, sinabi ni Propeta Ezekiel, ang lahat ng kaluluwa, walang ibang may-ari kundi ang Diyos. So, basahin natin. 18 at 4 ng Ezekiel. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Yan. Ang may salita po niyan, ang Diyos. Hindi pwedeng gamitin niyang salitang yan ng sino mang tao. Kasi ang gumawa ng tao, ng kaluluwa, ang Diyos. Kaya sabi niya, lahat ng kaluluwa ay akin. Kaya pagka halimbawa, namatay na itong katawan, Diyos ang mag-iingat niyan. Hindi ang tao sa kanyang sarili, hindi ang sino man, kundi mismo ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, darating ang panahon na ukol sa mga kaluluwa. Lahat ng kaluluwa haharap sa Diyos. At ang mangyayari diyan mababasa natin sa Apokalipsis. 20, 12 hanggang 13.
At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. Ayan, may takdang panahon. Yun yung sinasabi kanina sa aklat ni Job, di ba? May panahon para sa lahat ng kaluluwa. Ito yun. Pagdating na ang lahat ng kaluluwa ay muling bubuhay ng Panginoon, lahat yun. Mula nasa dagat, na kung saan man nandun, ay titipuning lahat ng Panginoon. Dahil may isang araw na ang lahat ng kaluluwa haharap sa Diyos. So, diretso na po natin. Ito, pinag-uusapan natin yung kaluluwa. May mga tanong ho kasi dito paano ho yung, nabanggit nyo na yung nagkaroon ng mutilation sa kanyang katawan. Yung, totoo ba yung mga 40 days na naglalakbay ang kaluluwa ng namatay? Sinagot na ho ng Biblia yan. Wala hong ganon. Opo. Yung 40 days na ika nga parang hindi pa tapos yung Misyon. Oo. Parang yung nangyari sa Panginoon, 40 days pa siya dito sa lupa. Saka siya Umakyat ganap sa na langit. umakyat. Ibang usapan yun sa Panginoong Diyos. Sa tao pag namatay, wala ko sinasabi na yung kaluluwa niya dahil yung consciousness niya, yung pag-iisip niya, sabi parang hindi niya patanggap na patay na siya, meron pa siyang kailangan gawin. So may pataan pa siyang 40 days na dito. Dadalaw muna siya, magpaparamdam daw muna. Opo. Nakasulat din sa Biblia, babanggitin na lang natin, mahaba ng konti. Makailang ulit na natin sinasabi dito. Kaya ang kaluluwa ng tao, hindi ho nagliliwaliw. Inaalagaan o nasa pag-iingat ng Diyos. At dapat pansinin po ninyo, ang Panginoon nabuhay ng mag-uli. Yun. At nung mabuhay siyang mag-uli, namalagi pa siya dito ng 40 days. Opo. Nung mga tao na namatay, tulad natin, pag namatay tayo, hindi pa naman tayo mabubuhay. Mabubuhay tayo sa panahong itinakda ng Diyos. Kailan yon? Basahin natin. Ang Panginoon, nabuhay na mag-uli, yung mga lingkod niya sa kanyang ikalawang pagparito. Basahin natin. Hindi pa nabubuhay, paano maglalakbay? Ang Panginoon, may 40 araw na inilagi kasi nabuhay na. Tayo, mabubuhay pa lang sa Opo. pagdating ng Panginoon at yung iba, after 1,000 years. Kaya hindi ho pwedeng gamiting batayan yung pangyayari sa Panginoon doon sa sinasabing may 40 days pa. Kasi yung patay, mananatiling patay Opo. hanggat hindi dumarating ang panahon ng Correct. pagkabuhay na maguli. Precisely. Yun ang sakto turo ng Biblia. Sige, basahin natin yung mangyayari, yung mga kaganapan na ito. Sige, talakayin na natin ito ng mainam. Unang Korinto 15 at 20. Datapot si Kristo ngayon muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. 23. Datapot ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Yan. Doon pa lang tayo mabubuhay. Hanggat di marating yan, mananatiling patay ang kaluluwa. Opo. Hindi binubuhay. Kaya hindi makapaglalakbay ng 40 days. Opo. Meron pa nga ako pasyam. Saka babanluksa. Babangluksa yung pasyam. Tuloy-tuloy daw na panalangin yun kasi nandito pa raw. Bago siya tumawid, itawid na siya, kailangan araw-araw ipinapanalangin. Mula nung araw na matay siya hanggang sa ikasyam, wala ho sa Biblia nung gano'n na transition ng kaluluwa. So yung babangluksa, sa isang banda, yun po hindi naman masama, tayong mga tao, natural, na yung attachment natin sa namatay, hindi naman agad-agad na nawawala yun. Opo. Na naalala pa natin yung mahal natin sa buhay. Ngayon, siguro magtatakda ka sa sarili mo na babangluksa, okay, move on na ako. Talagang ganun ang buhay. Una-una lang, sabi nga natin mga Pilipino. Wala ho din naman natakda na babangluksa. Nasa sa atin yan kung kailan tayo, we formally say na move on, na hindi naman ibig sabihin ganap na kinalimutan natin ang mga nangamatay. Opo.
So, salamat po. Sana'y naunawaan natin yan. Tulungan tayo ng ating Panginoon na masampalatayanan po natin. Pakinggan po natin ang tinig ng isa nating kapatid mula sa Alemanya, si Sister Beulah Jean-Marie Christoglao. Mananatili sa pag-asa, siya rin po ang naging kasangkapang may akda nito. Pakinggan po natin si Sister Beulah from Germany. Sa bawat araw ng buhay ko, hindi ako iniwan ng iyong banal na Espiritu. Alam ko, sinusubok mo lang ang aming mga puso. Sinusubok mo lang ang aming tiwala sa iyo dahil sa puso mo. Ang kapakanan ko mananatili sa iyo, Ama, buong puso ko at kaluluwa. Mananatili ang matibay na pag-asa dahil may ikaw na nagmamahal, mananatiling panatag.
matatag sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng kaguluhan. Mananatili sa'yo, Ama, buong puso ko at kaluluwa. Mananatili ang matibay na pag-asa, dahil may ikaw na nagmamahal. Mananatiling panatag at matatag sa kabila ng kaguluhan, dahil banal mong Espiritu ang siyang lagi kong kasama. Thank you. Yung mga kapatid natin na Europe-based, no? May marami tayong mga kapatid na nasa iba't ibang dako. Sa Finland, may mga kapatid tayo na from Cebu. Cebu. Nandiyan daw sa Suomi, yung wika sa Finland. Magandang araw po sa inyo lahat at shalom. Ang pagtatayo o pagkakaroon ng maraming iba't ibang church ay nakalulugod ba sa Diyos, kapatid na Yusel? Maraming nagsasabi, nakalulugod daw sa Diyos yung kasi ang itinuturo noon ay tungkol din sa Diyos. Pero pagka sa Biblia po natin ibabatay ang sagot na siya namang panuntunan ng programang ito, hindi po nakalulugod sa Diyos yan kasi yung pagkakaroon o pagtatayo ng iba't ibang church na iba sa itinayo ng Diyos ay malaking kasalanan. Kung anong kasalanan, ito po at basahin natin. Gawa 4:11. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Yan. Napakalinaw po. Pagka ikaw ay nagtayo ng bahay, na ang tinutukoy na bahay po dyan ay hindi po bahay na literal, kundi church ang talagang ibig sabihin yan. Ang pagtatayo ng sariling church na iba sa itinayo ng Panginoon ay maliwanag po. Yan ay pagtatakwil sa Panginoong Kristo Jesus na bato sa panulok, sa cornerstone. Opo. Kasi meron na siyang itinayo ng siya pumarito. Ang ginawa ng tao, nagtayo ng kanyang sarili dahil yan naman ang katwiran ng iba. Kung gusto mong yumaman, magtayo ka ng sariling church. Opo. Ginagawa pong business. Realidad po nangyari. Ayun. Kung hindi man business na mabuti man ang kanyang layunin, magturo at maakay ang tao sa pagiging makadiyos, kasalanan pa rin po yun. Kasi yun ay hakbang o gawa ng pagtatakwil sa Panginoon ayon sa nakasulat sa Biblia. Kaya malaking kasalanan po at hindi nakalulugod sa Diyos ang pagtatayo ng church na iba pa sa itinayo ng Panginoong Kristo Jesus. Kasi may bilin siya. Opo. In-establish niya isa eh. Opo. Sabi, isa. O pag nagtayo ka ng iba pa at marami pang iba, di yun ay kontra dun sa kalooban niyang isa lang ang dapat nakilala ni Iglesia. Opo. Sa halip na magtayo tayo ng ating sarili, meron pong dapat tayong sundin na instruction, bilin mula sa Diyos na nagtayo ng kanyang bahay o ng kanyang church. Basahin natin. Kasunod na talata sa San Lucas 14 at 23. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Yan isang pangyayari sa talinhaga na sinasabi ng kasulatan. Hindi talagang literal na bahay ang tinutukoy diyan. At ang nagbilin ay ang ating Panginoon. Pilitin silang pumasok. Akayin ng tao. Lahat ng tao sa mundo, sa daan, sa bakuran, pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. May bahay ang Diyos na yun ang kanyang itinayo. Ang gusto ng Diyos,
maakay ang lahat ng tao na doon pumasok. Hindi po iniutos ng Diyos sa tao na magtayo ng bahay at akaying doon pumasok ang tao. Kaya kasalanan po ang pagtatayo ng bahay, ng church, na iba sa itinayo ng Panginoon. Sa halip, pagsikapan nating sundin na sa bahay na itinayo ng Diyos, na pag-aari ng Diyos, doon pumasok ang lahat ng tao. Opo. Yun ang nakasulat. So, may malaking dahilan yan. May prinsipyo ika nga sa likod ng pagpapasyang yan ng Diyos eh. Hindi po pwedeng walang dahilan niya, walang rason. Kasi nga, kahit nga tayo, mga tao eh, kung tayo eh, kahit na hindi usaping reliyon, basta tayo naggawa ng mga bagay-bagay na ika nga, parang kinokopya natin yung ibang ideya. O eh, pinoprotektahan ngayon ng gobyerno. Yung ganyang meron kang patent, pinapatent mo. Eh, nakalilito ho kasi nag-create ng confusion yan sa tao kung alin ang tunay na dapat mong bilhing produkto. Opo. Yung pwede, so usaping pantao yan. Lalong-lalo na kung may kinalaman sa ating kaluluwa. Opo. Dahil established na ng Diyos, isa lang. Bakit nga ba, kapatid na Yusel, kaya? Basahin natin ang paliwanag kung bakit gusto ng Diyos sa bahay na itinayo niya o sa church na kanya itinayo, doon niya inaakay ang lahat ng tao na dapat maging panuntunan ng lahat ng mangangaral sa mundo. Basahin natin. Narito po sa Aklat ng Mga Awit, 23 at 5. Ang iyong mga patotoo ay totoong tunay. Ang kabanalan ay nararapat sa iyong bahay, o Panginoon, magpakilanman. Yeah. Kasi po, hindi totoo yung sinasabi ng maraming tao. Kabanalan naman yan. Mabuti na may ginagawa ko. Mabuti naman yung kalooban ko. Para sa Diyos yan. Okay na sa Diyos yan. Kaisipan ng tao po yan. Katwiran ng tao. Iba sa katwiran ng Diyos. Ang nasa Biblia, ang kabanalan, paano magiging karapat-dapat? Pag sa bahay ng Diyos, ginawa ng tao. Pag ang tao, kabilang, nandoon, sa bahay ng Diyos. Hindi po ba tayo gusto nating maging karapat-dapat sa Diyos? Yung kabanalang ating ginagawa, tayo na po. Huwag tayong magsarili, kundi magsama-sama po tayo sa bahay ng Diyos para yung kabanalang ating ginagawa, madama natin, matiyak natin, nakarapat dapat sa Diyos. At yan po'y panuntunan, magpakailanman. Opo. Hindi po bagong panuntunan yan. Yan, noon pa hanggang Opo. ngayon, magpakailanman. Ang kabanalan ay nararapat sa bahay ng Diyos. Kasi ganyan ng tao, nag-evolve in time. Yung belief. Kagaya na, nung pagkatapos ng saling lahi, naiiba, nagiging moderno. Pero yung panuntunan ito, sabi nga natin kapatid na Yusel, sa pagsitas ng talatang yan, hindi nagbabago yan sa panahon. Opo. Kahit na meron tayong ibang persepsyon sa mga sitwasyon ngayon, halimbawa yung pagtanggap natin sa iba't ibang kasarian ngayon, dati-rati pinagbabawal yan, ngayon ay pinapasok sa ating lipunan. Yun nga kasi ang tao nag-evolve yung beliefs in time. Pero ito, hindi ho nag-evolve to. Absolute to. It transcends time. Pang magpakilanman, dapat sa bahay ng Diyos lamang ginagawa ang kabanalan. Opo. Kaya, pag itatanong nyo po sa Biblia, alin ba yung bahay ng Diyos na yan? Na pag nagtayo ka ng iba dyan, kasalanan. Pag hindi mo inakay ang tao, na dyan pumasok, kasalanan. Pag hindi mo dyan ginawa ang kabanalan, magiging walang kabuluhan. Opo. O alin yung bahay na yan? O basahin natin. Medyo na-preempt kanina. Ito ho yung talata. Unang Timoteo 3:15. Na-mention ko yung pangalan. Ngunit, kung ako'y magluwat ng mahabang pananay upang malaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yan. Napaka-linaw naman ang bahay ng Diyos. Yan po yung iglesia na pag-aari ng Diyos. Meron na pong iglesia na ang may-ari ay ang Diyos. Doon po tayo magsama-sama. Huwag pong sa iglesia na itinayo ng ating kaibigan, sa iglesia na i-create ng matalinong tao at kilalang tao, huwag doon. Mas kilala ang Diyos. Mas dapat nating kilalanin ang Diyos. Yun ang ating pagsamasamahan.
ang iglesyang itinayo ng Diyos. At kung nais nating maging karapat-dapat ang kabanalan, diyan po tayo sumama, magkaisa. Magiging dapat po sa Diyos ang ating paglilingkod. Sana naging klaro po sa atin yan. Wala akong intensyon na maliti ng ibang iglesia, yung mga nagtatayo, nasa kanila yun. Nasa kalaya, lalo na sa ilalim ng demokrasya, Opo. na magtayo ka ng yung reliyon. Meron ba ang intensyon para makatulong sa pangkalahatang well-being ng mga mamamayan, para sila'y mailayo sa kriminalidad. Opo. Tama, that's noble intentions. Those are noble intentions. Pero ang importanteng maintindihan natin, among these churches, meron lang isang iglesia na nandun ng Diyos. Doon lang talaga tayo dapat magmiyembro para maging kabanalan talagang ginagawa natin. At yan hindi po namin sagot. Sagot po yan ng Biblia. Salamat po. Salamat po. Kapatid na Yushel, bakit anak ang isinakripisyo daw ng Diyos? Yung construction ng sentence ng question. Bakit anak ang isinakripisyo ng Diyos, hindi ang sarili niya para sa atin? Yun nga ang problema na kuminsan nagiging maling pagkaunawa ng tao dahil sa pagkakaalam na ang anak hindi siya yung Diyos na dapat kilalanin ng sangkatauhan. Pagka ganon, papasok nga yan. Hindi ba mahal tayo ng Diyos? Bakit yung anak niya ay sinakripisyo niya? Dapat, kung mahal niya tayo, siya nagsakripisyo ng sarili niya. O, yun nga. Kaya sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, lalo na po sa Biblia, hindi po itinuturo na yung anak, ang Panginoong Kristo Jesus, iba pa sa Diyos. Kasi nga, pagka po ang katwiran at kaisipan natin, magkaiba ang Panginoong Kristo Jesus saka yung Amang Diyos, yan ang magiging tanong sa ating isip. Parang hindi totoo na mahal tayo ng Diyos dahil ang isinakripisyo niya yung anak niya para sa atin. Pero hindi po talaga ganon ang dapat nating maging kaisipan. Sa halip, maintindihan natin ang sinasabi ng Biblia. Yun bang anak na nagsakripisyo? Iba ba yun sa Diyos? O basahin po natin sa Biblia. Sige, isa-isayin po natin talata. Isa sa mga bantog na talata sa Biblia, San Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sa kanya sumampalatay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, nakasulat po talaga sa Biblia. Ang Diyos, mahal na mahal tayo. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Pero ang ibig bang sabihin ng salitang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, yung anak na ipinakilala sa atin, hindi siya? Tingnan po natin sa paliwanag ng isa sa mga apostol. Opo, kita niyo yung parehas din ng talata. Pero ito unang 1 John 3:16. Dito natin basahin sa King James Version. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Ito na kikita na tagpuan natin, maintindihan natin ang pag-ibig niya ng Diyos, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ayan. Hindi po iba yung anak dun sa Diyos na nagmamahal sa atin. Dahil maliwanag ang nakasulat. Naintindihan natin yung sinasabing gayon na lang ang pagsinta ng Diyos. Naunawaan natin ang pagmamahal ng Diyos. Paano? Ibinigay niya yung buhay niya. Paano yung ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak? Nakilala lang po ng tao yun na anak. Pero sa katotohanan, yun mismong nagsakripisyo, yun mismong nagbigay ng buhay para sa atin, yun ang Diyos. He laid down His life. Yung nagsakripisyo ng buhay, yung pumarito, yun mismo ang Diyos. Na gayon na lamang ang pagmamahal sa atin. Pag pinag-iba po natin yung pumarito
Saka yung Diyos na nagmamahal sa atin, magiging tanong sa ating isip, bakit isinakripisyo ng Diyos yung anak, hindi ang sarili niya? Pero kung sumasampalataya tayo na yung nagsakripisyo, yun din ng Diyos, madadama natin. Sabi ni San Juan, nakilala natin ang pagmamahal ng Diyos. Pero pag hindi natin ganun ang sinampalatayanan na yung Diyos, yung nagsakripisyo, hindi yun ang Diyos, hindi natin makikilala ang napakadakilang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Para makilala natin, sumampalataya po tayo. Yung nakilalang anak na nagsakripisyo, yun ang Diyos. Totoo ba yun? O di, basahin natin sa versikulo 1. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Yun. Ang alam sa kanya, anak siya. Hindi siya ang ama. Pero, nilinaw ni San Juan, masdan ninyo kung ganong pag-ibig sa atin ng Ama. Na dahil doon, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Sino yung hindi nakilala? Yung Ama. Yung hindi nakilala, Ama po yun. Ano ang alam ng iba? Sa hindi nakilala, yun yung anak. Yung ipinako sa krus. Pero, maliwanag kay San Juan, yung hindi nakilala, yun ang Ama. Yun ang nagsakripisyo para tayo maging anak ng Diyos. Talaga bang yung pumarito na hindi nakilala, yun ang dapat nating kilalaning Ama? Yun ba talaga ang Panginoong Kristo Jesus? Yung hindi nakilala? O, basahin natin. Sabi ni Pablo, 1 Corinto 2.8, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. O, di ba, kapatid na Klarong-klaro kung nakilala sana nila. No? They understood from the beginning na he is referring, itong tinatawag na anak, ay siya rin Diyos na nagsakripisyo. Hindi nga nauwi sa ganong sitwasyon. At sa isang pagtingin, mga kaibigan, kasi bugtong only son, ibig sabihin, one time to. One time, big time. Ika nga. Isang sakripisyo na paririto si Kristo, paririto ang Diyos, magkakatawan tao at makilala ang anak. One time, big time. Kasi nga, wala nang kasunod to. Ito na ang sasaklaw sa lahat ng plano ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Kaya, at siya yun. Siya rin yun. One and the same. Kaya sana, sa halip na malito tayo, sa halip na isipin natin hindi siya yung Diyos, lalo nating pagtibayin sa ating puso, siya yung Diyos. Siya yung talagang nagmamahal sa atin. Siya talaga yung nagsakripisyo ng kanyang sarili sa atin. Kung masampalatayan na natin yun, yun ang sinabi na San Juan, nakilala natin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. Pero pag ang isip natin, hindi siya yung Diyos, hindi natin nakikilala kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So, klaro po sa atin yan, mga kaibigan. Yung sinakripisyong anak, siya rin po yun, There's wala ho sa plano niya yung may bukod pang gagawa nun. Siya yun, mga kaibigan. Kaya, dalangin namin, masampalatayanan niyo po yan. At lalo nating damahin, patuloy na madama ang napakadakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bigandaan natin muli ang isang tinig mula naman po sa United Arab Emirates. Ang kapatid po natin si Sister Mina Baguhin. Ang kanyang awitin, You Changed My Life. Pakinggan po natin si Sister Mina. You changed my life. What a wonderful feeling. You keep me in your sight. You're always there by my side. You changed my life. What a wonderful feeling. You keep me in your sight. You're always there by my side.
1,000 miles, I can make it. I can make it. You are the reason why I'm getting stronger. You are the reason why I'm still fighting. You're holding me tightly, that's why I'm standing firmly. You changed my life. What a wonderful feeling. You keep me in your side. You're always there by my side. You're like a music in my life. You give me all the reasons to smile. Even the journey is 1,000 miles, I can make it. I can make it. You are the reason why I'm getting stronger. You are the reason why I'm still fighting. You're holding me tightly, that's why I'm standing firmly. You are the reason why I'm getting stronger. You are the reason why I'm still fighting. You're holding me tightly, that's why I'm standing firmly. You are the reason why I'm getting stronger. You change my life. So, tayo po'y nasa isang katanungan ng muli. Kung ang Diyos ay hindi nagtatangi, bakit may nagsakripisyo sa kanyang pangalan na kinagalitan pa niya? Wag po kayo mag-alinlangan. Talagang ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Ngayon, kung meron siyang nakagalitan pa, bagaman nagsakripisyo sa kanyang pangalan, alamin natin bakit. Basahin natin sa Biblia. Sa Tagalog Popular Version ng Mateo 7:22-23, pagdating ng huling araw, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin mga manggagawa ng masama. Yun ang dahilan, kapatid na Gabriel. Opo. Kaya gumawa na sa Opo. pangalan ng Panginoon, nakagalitan pa. Opo. Hindi ko kasi kaso to ng... This is not a case ng pagtatangi. Opo. Hindi ko pagtatangi ang usapin dito. Kasi nga, ito hindi ko gumamit lang ng pangalan. Nga, tulad sa panahon natin ngayon, maraming identity thieves. So, nagnanakaw ng personalidad ng tao para mandaya. At mismo, ginagamit yung pangalan ni Kristo. Yun nga. Minsan sinasabi pang Eksakto. siya si Kristo. Opo. Oh. So, anong gagawin natin? Hindi nga ho yung pagtatangi, kundi pagtutuwid. At pagsansala sa sino man na gagamitin lang yung pangalan niya. Siguro hindi intention na manlin lang, pero nakapanilin lang. Kasi nga, hindi ayon sa kayusan, itinakda mismo ni Kristo yung ginagawa nitong mga ito. Kahit pa nagpapagaling. Opo. Nakatutulong sa mga taong may karamdaman. Opo. Nakapagpapalayas ng demonyo. Ang gamit in the name of Jesus. Opo. Pagdating sa dulo, sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Ang ginagawa nyo sa ganyang paraan, katampalasanan. Opo. Masama, ibig sabihin.
na sugar-coated lang, ika nga, na balutan lang ng tamis yung ginagawa na nilang kabutihan o kasamaan, sabihin na natin. Hindi talaga ito katanggap-tanggap sa Diyos. At mga ang kaibigan. dahilan kung bakit hindi ka tanggap-tanggap. Narito, Jeremias 14 at 14. Nang sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanguhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila o nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nanguhula sa iyo ng sinungaling na pangitain at ng panguhula at ng bagay na wala at ng daya ng kanilang sariling puso. Yan yung dahilan. Kaya nagagalit ng Panginoon sa mga gumagawa na ginagamit pa ang pangalan ng Panginoon na hindi naman inutusan ng Diyos. Ibig sabihin, nang hindi inutusan, hindi ko sila sinugo. Wala sa kanila yung karapatan para gawin yung mga gawa na para sa sugo lang. Opo, sa emisaryo. Kumbaga, sa terminong gamit ng mga bata ngayon, umi-eksena lang. Ika nga, umepal. Pumapel. Kasi Hindi naman talaga siya dapat. ang katwiran niya, kaya ko rin yun eh. Opo. At meron pang backing yan ng credentials na kaya nag-aral ako sa ganitong theological school. Ako matalino, matikas, magaling ako sa orasyon. Sa pangungusap. Opo. Hindi po yan batayan na ang totoo, parang sinasabi mo, self-appointed yun na pagsusugo. Hindi sugo ng Diyos yun. May mga ganyan kasi dito sa Opo. Pilipinas. Self-appointment ang ginagawa na sila'y sugo ng Diyos. Hindi ho po pwede yun. Ang mga apostol, nakapagsabi no, na sila'y sugo. At basahin natin. Sa unang Korinto. Pangalawang Korinto 5:20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kaya pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. O yan. Si San Pablo po nagsasalita niyan. Nagsalita talaga siya. Sinabi niya, kami mga sugo. Hindi ba tatandaan ninyo, si Apostol Pablo po, dating mang-uusig ng iglesia nung ang pangalan niya ay Saulo. Hindi nung panahon na yon. Niya sinabing kami mga sugo. Kailan itong panahon na ito na nasabi niya, kami mga sugo? O, basahin natin. Kailan yung panahon na yan? Unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay, mga apostol. Ikalaway, mga propeta, guro, himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, pagtulong, pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yan. Nung una, inuusig pa ni Apostol Pablo ang iglesia. Pero dumating yung time, sinabi niya, kami mga sugo ng Diyos. Bakit? Kasi nandun na siya sa iglesia. Opo. Na nung una, inuusig niya. Applicable dun sa kaninang tinuro ng Biblia. Importante ho kasi sa iglesia, kung nasa labas ka ng iglesia, kahit kopyang-kopya mong turo, ginaya mo talagang pati ritual, etc. Kahit pa mas magaling ka. Mas magaling ka, kung wala ka sa iglesia, ibig sabihin, hindi ka sugo, wala kang karapatan, kahit na mas magaling kang mangumbinsi ng tao, kahit na meron kang pinapakitang mga milagro, pagpapagaling, etc., etc., as long as wala ka sa iglesia, hindi ka sugo. Inuulit po namin, hindi po basta iglesia o alinmang iglesia, kundi iglesia na itinayo ng Panginoong Diyos, pag-aari ng Panginoon. Pag nandun tayo po'y kabilang sa may karapatan para ipangaral ang Ebanghelyo, magturo ukol sa kabanalan ayon sa sinasabi ng Biblia. Ang dahilan po kung bakit nasa atin yung ganong karapatan, nakasulat din sa Opo. sinabi ni Apostol Pablo. 3:10 ng Epeso, pangayoy sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Yan. Walang ibang kasangkapan kundi ang mga tulad ni Apostol Pablo at ng iba pang mga apostol inilagay sa iglesia. Kaya wag po ninyong pag-isipan na hindi nagtatangi ang Diyos o na ang Diyos ay nagtatangi, kundi maging tumpak ang ating pagkaunawa. Kaya po nakakagalitan ng Diyos yung iba na nangangaral kasi hindi sila sinugo. Wala sa kanila ang karapatan. Lalo na po yung nagsasabi, hindi kailangan ng church, hindi kailangan ng iglesia.
Yung pala, gusto lang magtayo ng kanyang sariling church. Wag tayong pumayag doon. Sa halip na tayo sumama kung kanino man, tiyakin natin, yun bang church na ating kinaaniban? Yun bang iglesyang pag-aari ng Diyos? Kung gayon, manatili tayo doon. Kung hindi naman, hanapin natin yung sa Diyos. Tulad ni San Pablo. Nung una, inuusig pa niya. Pero dumating yung time. Yun ang kanyang sinamahan. At yun ang kanyang ipinangaral. Doon niya sinabi, kami mga sugo ng Diyos sa pangalan ni Kristo. Diyan po namin kayo naakay. At sana, maramdaman ninyo na hindi kami, kundi ang Diyos ang umaakay sa inyo. Hanggang dito muna. Opo. Medyo tayo pinatnubayan. Inanahan ng kaunti. Tayo po dadako na sa pagsasaraan nitong ating palatuntunan. Opo. At tayo po ay mag-ukol ng panalangin, ng pagpapasalamat sa Panginoon para po sa inyo na mga dumaranas sa iba't ibang pangyayari tulad ng mga kapatid na nagpapaabot ng kanilang mensahe na isama natin sa panalangin tulad ni kapatid na Tennessee na lagi na may mga pinagdadaanan na alam nating pinahintulot ng Diyos yan. Maging kayo po, mga kaibigan, na hindi man nakapagpaabot, ngunit nasa mga sitwasyong mabigat, tayo pong manalangin sa Panginoon. Aba, Ama naming Hari, Panginoon namin, Ikaw na Diyos namin, pinakamakapangyarihan ka sa lahat. Sumasampalataya po kami, pinatnubayan mo kami sa pagpapahayag ng iyong mga salita. At nadama ito ng iyong mga taga-subaybay ng programang ito at ipinaunawa mo sa kanilang iyong kalooban. Dahil dito, niluluwalhati ka namin. Nakikiusap lamang kami, ipagpala mo ito sa kanilang mga puso at maging daan ito upang sila man ay makasama namin sa mga paglilingkod sa iyo. Amen. Alalahanin mo lamang ang mga kapatid namin, ang aming mga kaibigan na nasa iba't ibang sitwasyon. Yung iba po ay mabibigat ang suliranin, ang mga karamdaman na nararanasan. At dahil dito, kung minsan ay tila nais mawala ng pag-asa, huwag mo nawang ipahintulot na maging gayon ang kanilang kalooban, kundi gaya ng itinuro mo sa amin, ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat at manatili kami sa pagsunod sa iyong kalooban. Amen. Gawaran mo sila ng iyong mga pagtulong ng kaginhawahan ng isip at kalooban. Sa ganitong paraan ay maranasan nila ikaw ang Diyos na nangako at nagpapadama ng iyong pagmamahal sa amin. Patuloy mo pong lingapin ang programang ito, lalo na po ang aming matandang pangkalahatan sa kanyang mga pagsisikap. Ingatan mo siya sa kanyang mga paglalakbay at sa hangaring mapangunahan ang pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo kahit sa pamamagitan ng programang ito. Sa ganito, baluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Amen. Nananalig kami, nakikinig ka sa aming paglapit. Pinagpapala mo po kaming lahat. Palibasa, ipinakikiusap namin ito sa iyong pangalang Kristo Jesus. Ikaw na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, pakikinig po, pagtangkilik sa ating palatuntunan. Nanyayahan namin kayong muli sa next episode, next premiere po natin via radio or social media. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusuf. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa. Mispa.